Panginoon, dakila ka. Dakila ka sa iyong mga gawa. Ang lahat ng bagay nilikha mo ayon sa inyong kapangyarihan sa inyong kalooban. Dakila ka sa iyong mga ginawa. You hangin the earth upon nothing, Panginoon. Dakila ka sa iyong habag, na gayon na lang ang pag-ibig mo sa makasalanang tao, ihandog mo ang iyong anak na si Jesus. Dakila ka sa iyong kabanalan, kaya hindi ka natulugod sa gawang masama. Kaya ang iyong kamay ay nagiging maigsi, at ang iyong tainga ay nagiging bingi, dahil kayo ay Diyos na banal na hindi nalulugod sa aming pagkakasala. Panginoon, 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 sa iyong awa, sa iyong habag, Panginoon. Higit, Panginoon, sa tulong kailangan ng aming bansa, at kailangan ng aming mga kababayan. Tunay, Panginoon, dalhin mo ang aming bansa sa tunay na pagsisisi at pagkilala sa iyong dakilang ngalan. Dakila kayo, O Diyos. Makapangyarihan kayo sa lahat. Ang lahat ng nangyayari sa aming panahon, ang nangyayari sa lahat ng mundo, ay hindi nagpapahayag na walang makapangyarihan Diyos, kundi nagpapahayag na may dakilang Diyos. At kayo yun, Panginoon. At muli, Lord, sa iyong awa, sa iyong habag, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, ay patuloy namin maranasan. Patuloy kayo, O Diyos, pagpakahayag mula sa iyong pumakasalita. At tunay nga iparanas mo sa amin ang iyong pangungusap na magdala sa amin sa tunay na pagsunod, pagpapasangkot, at tunay na pagdanalig sa iyo. Gaya sinabi mo sa iyong salita, ang tao nakikinig at nagsasagawa ng iyong mga salita ay katulad ng isang matalimong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa pagbabaw ng bato. Ang O Diyos, kami masumpungan mong matalimong tao, Panginoon. Salamat po ng marami, binubuhay na ang binanagila. In Jesus' name we pray and we say, Amen. Lord, hate what is evil. Yung po ang tema natin for this month of November. At natin pong tunghayan ang salita ng Panginoon mula po sa unang Samuel, kabanatang 1, 27 hanggang 36. 1 Samuel chapter 1, 27 to 36. Unang Samuel, kabanatang 1, 27 hanggang 36. Ang mensahe natin ay pinamagatan ko pong Eli and his sons sin. 1 Samuel chapter 1, 27 to 36. Ito po ang salita ng Panginoon. Minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Sa mga lipi ni Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga ngasiwa sa altar, magsusulong ng insenso, magsusuot ng linong ebod, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. Bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ng mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo ba yata ang iyong mga anak kaysa sa akin? Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin?
Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon, ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Paiikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganahang ibibigay ko sa Israel. Paiikliin ko nga ang inyong buhay. Hindi ko kayo aalisin lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko ay daranas ng katakot-takot na paghihirap ng kalooban. Mamamatay sa tabak ang iyong buong pamilya. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Hofni at Pinehas. Samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya. Pagmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. Tutulaan po tayo sa pagkabasa po ng kaniyang salita. Hate what is evil. Ating pong tinutunghayan for this month of November ang mga tauhan sa banal na kasulatan na intentionally gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. At tunghayan natin kung paano sila dinil, kung paano tumugon ang Panginoong Diyos sa kanilang nagawang kasalanan. Tapos na tayo sa David's sin. Last Sunday, we talk about Achan's sin. Yung last midweek worship service ay King Saul's sin, kasalanan ni Haring Saul, the first king of Israel. And today ay Eli and his son's sin. Una, ikilalanin natin itong mag-aama, si Eli, si Pinehas, at si Hofni. Second, we will look at mga kasalanan na nagawa po nila. And lastly, we will look at paano ito tinil ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoong Diyos sa mag-aamang ito. Isa-isayin po natin who is Eli and his sons. Si Eli po ay isa pong pari, wala po sa lipi ni Aaron. Ang unang tinalaga ng Diyos, si Aaron, para maging pari, at mula noon sa kanyang lahi o lipi, nangmumula ang mga sumunod pang mga pari. Ano po ang gampanin ng pari? Nabasa na let me read again mula po sa chapter 1, verse 27. Minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, kung sino itong propeta, hindi po pinangalanan. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon ang hari ng Ehipto. Sa mga lipi ni Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Ano pong gawain ng pari? Siya ang mga kasiwa sa altar, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong epod. Natangi ang pari lamang po ang maaaring sumuot po nito. At maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibibigay ko sa kanyang sambahayan. So si Eli, si Hofni, si Pinehas, siya po ay kabilang sa lipi po ni Aaron. At ang lahat mula kay Aaron ay tinatalaga maging pari, tagapangasiwa po ng templo. Sila po ang gumaganap po, sila po ang namamagitan sa Diyos at sa tao, sa mga Israelita. Sila po ang nagdadala ng handog mula sa kanilang mga kababayan sa Diyos. Tanging sila lamang po ang pumapasok po sa presensya ng Diyos. At si Eli po ang kauna-unahang naglingkod, hindi lamang bilang pari, kundi at the same time ay siya po ay hukom. In the book of Judges, ang last judge po ay si Samson, and then sumunod po pang siyam ay si Eli.
Sabi po ng banal na kasulatan in 1 Samuel chapter 4, verse 18, namatay si Eli sa Tagalog, Eli sa English, pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. So he served as a judge for 40 years. No? Judge at the same time, priest. Ang mga anak naman, no, na si Hophni at Pinehas, ang namamahala po sa templo at naghahandog. So ito pong pamilya, basically, sila po yung pamilya ng mga pari. Pamilya po ng mga pari. Now, tungayan po natin ang kanilang pong ginawang kasalanan sa Diyos. Tungayan natin muna po, no, si Hophni at si Pinehas. Si Hophni at si Pinehas. Let me read chapter 1, simula po verse 12 hanggang 17. Chapter 1, verse 12 to 17 ng unang Samuel. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinuturing na nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shilo ang mga Israelita. Verse 15, hindi lamang iyon, bago pang maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, ilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pare. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin mo lang may alay ang taba, bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari. Bigyan na ninyo kami, kung hindi aagawin namin yan sa inyo. 17, malaking pagkakasala ang ginawa nilang ito sapagkat ito'y paglalapastangan sa handog para kay Yahweh. Try to imagine kung gaano kasama itong mga pari na ito. They are supposed to be banal sa harapan ng Diyos, na binigyan sila ng biyaya ng Panginoon na sila mamagitan sa mga kababayan nila at sa Diyos. Ito ang kanilang ginagawa. Chapter 1, verses 22 hanggang 25. Hindi lamang po, ito po ang mga ginagawa nila. Meron pa silang ginagawa ang kasuklam-suklam sa Diyos. Chapter 1, 22 to 25. Matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Yes, si Hophni at si Pinehas. Alam na rin niya ang pagsisiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Tignan niyo po yung kasalanan ng dalawa. Ngunit sino mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkakasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. But imagine how these two, Pinehas and Hophni, sinned against God. Again, ano po sabi ng verse 12, chapter 2, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Ang salita po na ginamit po sa Hebrew Bible ay sons of Belial. Belial, nang ibig po sabihin ay worthless, walang halaga, patapon, sira, walang gamit. This how the Bible called these two sons, Pinehas and Hophni, sa kanila pong ginagawa. Tinawag silang ganito, na worthless, walang kabuluhan, walang halaga, patapon, not because may kapansanan sila,
o mahina sila, o wala silang talent, kundi dahil sa kawalan nilang paggalang sa Diyos, dahil sa kanilang paglalapastangan sa mga handog, sa templo, sa Panginoon. Imagine yourself kung ikaw yung tatay ng anak ng mga anak na ito na si Hophni at Phinehas, na sinasabi ng Bible, wala kayong kwenta. Hindi galing sa sino bang tao kundi galing sa Bible. Try to imagine if you are the father of these two sons. Ang Diyos ang nagsasabi, wala kayong kabuluhan. Worthless kayo. Wala kayong halaga. Patapon kayo. No, ang Bible po, hindi po lahat ng sinasabi ay maganda. Ano pong ginawa nila, Hophni at Phinehas? Ang handog na para sa Diyos ay inaangkin nila, kinokorap nila, kahit na may part sila sa hinahandog ay kinukuha nila. In fact, nabasa natin, hindi pa naihahandog, kinukuha na nila yung kanilang bahagi at higit pa sa kanilang bahagi. Siguro, as you listen, binasa natin ang ating text, ang sarap pala ng buhay ng pari. Lahat ng ihahandog ng mga Israelita, baka, tupa, merong bahagi ang pari. Kaya talagang tumataba ang mga kaparian. Kaya lagi silang may share. Pero what these two were doing ay, hindi pa man naihahandog, kinukuha na nila yung handog, higit pa sa kanilang bahagi. So kinukurap po nila ang templo ng Panginoon. Sa ating panahon, how could this happen sa ating po bilang mga mananampalataya? This could happen o maaaring magawa natin ito sa pamamagitan na kapag hindi natin ibinibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Can you say amen? When we don't give our best sa Lord, best of our service, best of our talent. Again, paulit-ulit kong tinatanong ito sa atin. If we will ask, how is our worship service to the Lord? Masasabi ba natin, best praise and worship na ito? Best offering na ito kay Lord? Best service ko na ito kay Lord? Best ko ng pagsunod ito kay Lord? You can answer that question. Ano pa pong ginagawa nila? They were practicing adultery or sexual immorality. Again, chapter 1, verse 22, matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiting nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng Toldan Tipan. Kasuklam-suklam sa diyan kanina pong mga ginagawa. And yes, napakaseryoso pong kasalanan ang kanilang ginagawa. Na in our time, ay nangyayari din. Sa ating pong kapanahonan, makakabalita tayo ng mga religious leaders involved in sexual immorality, involved in corruption. Kung nabalitaan ninyo, ang pinakamalaking church sa buong mundo na Pentecostal church na si Yonggi Cho, siya at ang kanyang buong mag-anak ay nakulong. For what sin? Corruption, stealing of money. Marami tayong maririnig din ng mga kaparian na committed sexual abuse sa mga bata and even sa mga nan or madre. Ganun din sa side ng professing mga pastor, Christian. Makakarinig tayo ng mga balita. Actually, meron kaming kasama dati sa PCP. Tinanggal na namin dahil kinakandong niya ang mga youth niya sa church. At ang tawag na sa kanya ay hindi na pastor, kundi father. And so pag kinandong ko si Pangga, walang mali siya, Pangga, ikay anak ko, maliban sa sekretary kita. So, of course, yun po ay immoral. At yun po ay tinanggal po, hindi lamang po dinisiplin dahil hindi po siya nagpa-discipline at hindi po na inacknowledge sa kanyang kasalanan. Tinanggal po siya sa aming pong listahan
ng mga member po ng GAPCP. This was a very, very serious sin. Remember, sabi ni Jesus, hindi mawawala ang saninang pagkakasala dito, ngunit kung ikaw ang panggagalingan ng pagkakasala o magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa, higit na kakilakilabot ang iyong sasapitin. Let's say, no, ako bilang inyong pastor, I corrupt the church. Ginawin ko lang, example lang. Tapusin niyo ako. Okay? Let's say, no, I corrupt the church. Let's say, no, at kinokorrupt ko ang ating pong kaban. No? Yung ating treasurer, paalala, no, yung ating pong reporting. Let's say, no, kinokorrupt ko ito, and then, kasabwat ko si Kuya Abe. Huwag na si Leo. Si Abe na lang. This, no, itong ginagawa kong kasalanan ay kasuklam-suklam sa Diyos, pananagot ako sa Diyos, and worst, dahil sa aking kasalanan na ginagawa ko sa harapan ni Kuya Abe, we would think na gagawa din ako anyway, ginagawa ka ng pastor ko eh. So ano nangyayari? I worsen yung consequences ng kasalanan ko. Nakagawa na ako ng kasalanan ng pagkukurap, nainganyo ko pa si Kuya Abe maging kurap kasi katwira niya, pastor ko nga kurap eh. Kaya ako, aso lang ako, associate lang ako. So it worsened, no, the consequences of my sin. Lalong lumala ang aking kasalanan, it worsened, and so worsened the punishment of my sin. Tingnan yung sabi ni Lord sa mga Pariseo sa Matthew 23. Matthew 23, 13 to 15. Mateo 23. Let me read, simula po verse 13. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang dasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Why? Because they were religious leaders. Verse 15, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa, mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. Listen to this. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Like imagine, no, ito'y galing sa bibig ni Jesus. Address sa mga religious leader na ito. Nangaakay kayo ng mga kaluluwa, mapabilang sa inyo, mas ginagawa ay pang mas masahol pa, mas masama pa, mas karapat-dapat pa na parusahan sa impyerno. Why? Because of their example. Sila'y mga hipokrito. Sila'y professing believer pero sa kanilang buhay hindi nakikita. Paalala po sa bawat sa atin, tayo nagpapahayag na tayong mananampalataya. Huwag po tayong maging katipisuran, maging dahilan ng pagkakasala ng iba na lalong bibigat ang parusa sa atin. Dahil diba, kaya sabi nga nila, no, kapag yung mga nasa taas ay matitino, no, yung sa baba niya will follow. Pero kapag ang nasa taas ay palasubas, yung mga nasa baba will also follow. So these are the sins, no, ni Hophni at ni Phinehas. So ngayon natin po ang kasalanan po ni Eli. Chapter 1, verse 29. 129, 1 Samuel. Bakit ninyo pinagnanasang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Again, ito po yung pinasabi ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang propeta na hindi po pinangalanan.
And then, inulit pa ni Lord, no? Pinasabi kay Eli sa pamamagitan naman ni Samuel. And this time po, bata pa si Samuel. 1 Samuel chapter 2, beginning verse 11. 1 Samuel chapter 2, titignan po natin ang pagkakasala naman po ni Eli. Chapter 2, verse 11 hanggang 14. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan. Sapagkat ito po yung kasalanan niya. Hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangang ginawa ng sambahayan ni Eli. Trying to imagine kung ikaw sinasabihan ito ng propeta ng Diyos. So what was Eli sin? Ano po ang kasalanan po ni Eli? Pinabayaan niya ang mga ginawa ng kanyang anak. Verse 1 and 29. Naging malambot siya sa pagsuway sa kanyang anak. Yes, no, sinaway niya ang kanyang mga anak, pero hindi niya sinaway talaga ng maigi. Hindi niya pinaktis po ang kanyang pong pagiging tatay. Chapter 2, verse 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon mong parurusahan ang kanyang sambayan, binasa ko lamang ulit, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. He was the head priest. Eli was a good man. Eli was a godly man. Tignan niyo po, paano siya tumugon nung sinabi po ni Samuel ang parusa ng Diyos sa kanya. Tungayan natin, no? Si Eli po'y mabuting tao, siya po'y maka-Diyos. Kaya nga lang, he was a weak father. Basahin po muna po yung chapter 3, verse 17. Makita ko natin po dito ang pagka-maka-Diyos po ni Eli. 17 to 18 ng chapter 3. Again, mula lahat ito sa 1 Samuel. Sinabi ni Eli, anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Kausap po niya dito ay si Samuel, ang batang Samuel. Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Kaya ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito. Tingnan niyo po na itugod po ni Eli. Pagkatapos po niyang marinig, no, ang pinahayag po dyan ni Yahweh kay Samuel, no, ay ang parusang darating sa buhay niya sa sambahayan niya. Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ayon sa kanyang kalooban. So hindi siya nag-protest. Remember si David, pagkatapos siyang marinig ang kanyang kasalanan niya, no, so magitan ni Prophet Nathan, sabi niya, nagkasala ako kay Yahweh. And here, no, si Eli, iyan ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ayon sa kanyang kalooban. Hindi niya kinontest, hindi sinabi, Lord, grabe naman siya. O kaya, Samuel, grabe ka. No, balik ka doon, baka nagkamali ka ng pakarinig. Pero sabi niya, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ayon sa kanyang kalooban. Yes, he was a good man. He was a godly man. But he was a weak father. No, tila nadaig siya ng, if I may use, stupid love niya sa kanyang mga anak. Paalala mo ito sa ating pong mga tatay, sa mga magulang, sa mga lolo-lola. You're not doing any good thing sa inyong anak o sa inyong apo kung ito ay inyong ini-spoil. Can you say amen? You're not. And worse, you are making your anak or your apo's life more difficult. Kapag tayo po'y nag-i-spoil ng bata, it seems, no, na si
Eli, again, not really same, galing sa Panginoong Diyos. Through propeta na hindi pinangalanan, and through Samuel, sabihin mo kay Eli, malambot siya sa mga anak niya. Yes, nabasa natin, pinag-aralan niya, pinagsabihan niya, pero he was not firm. Sabi nga, no, sa ating binasa, no, sabi ng Lord to the prophet, mas ginagalang mo pa ang iyong mga anak kaysa sa akin. Wala ka man lang ginawa, hindi mo man lang sila pinahinto. Again, no, sa mga spoiler ng anak, ng mga apo, wala ko kayong ginagawang mabuti sa inyong anak, sa inyong apo. Now you will know it. Una, hindi po yan kalooban ng Diyos. Pangalawa, try to imagine, I used to say this sa mga anak ko, kahit tanungin niyo sila, kapag namatay kami ng nanay at tatay ninyo, saan kayo titira? At kapag tumira kayo sa tiyahin ninyo, sa tito ninyo, sa lolo ninyo, sa lola ninyo, matutuwa kaya sila sa inyo. Kung hindi kayo maglalaking responsible, hindi kayo lalaking masipag at irresponsable sa buhay, hindi kayo katutuwaan ng linumang inyong titirahan. And this is what we will do sa mga ini-spoil nating mga anak. Kaya pakisabi sa iyong katabi, don't spoil your son, your children. Si Samuel, no? Ganito rin ang dilema niya. Ganito rin ang problema niya. He was a godly man, pero his children were not. Kung ngayon natin 1 Samuel chapter 8, unang Samuel, kabanatang 8. 1 Samuel chapter 8, let me read simula po verse 1. Nang matanda na si Samuel, 1 Samuel 8, verses 1 hanggang 3, nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan at ang panganay ay Abiha naman ang sumunod. Joel ang pangalan ng panganay at Abiha naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Beersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol, at binabaluktot ang katarungan. So hindi sila tumulad sa kanilang tatay na si Samuel. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol, o they practice probably judge, o yung paghahandog sa temple, at binabaluktot ang katarungan. No? Meron bang ganitong tatay? Ganun din po ba kayo katulad ni Samuel? And then you ask yourself, nagpakatino naman akong tatay, and then saan ako nagkamali? Bakit nagkaganito ang mga anak ko? Where did I went wrong? Sa mga anak, sana kayo rin. Kung alam naman ninyo na mali, nagkamali ang inyong mga magulang, huwag ninyong gawing dahilan ng pagkakamali nila para kayo mabuhay sa pagkakamali. Nangyari na ang nangyari, sabi nga, at higit sa lahat, ang anak, magpakaanak, ang magulang, magpakamagulang, sapagkat sa harapan ng Diyos, pare-pareho tayong mananagot. Ganun ay amen? At yan pong nangyari sa mag-aama. Hindi accepted si Eli, hindi si Hophni at Pinehas lamang ang pinarusahan ng Diyos. Lahat silang mag-aama ay pinarusahan ng Diyos. Ito ang isang malinaw kong halimbawa that God really dealt with our sin. At yan po pangatlong puntos. Tunghayan natin kung paano po at ano pong ginawa ng Diyos sa mag-aamang ito. Chapter 2, verses 23 hanggang 25. Let me read again. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Si Eli, pinapangaralan ng mga anak. Mga anak, nababalitaan mo ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Napakapangit ang usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino mamamagitan
kung kay Yahweh sila nagkasala. Tingnan niyo po naging parusa ng Diyos sa mag-aamang ito. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng kanyang mga anak. Why? Sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Wala nang epek yung pangangaral ni Eli kasi pinatulan na sila ng Panginoon. Anong ginawa ng Lord sa mga anak ni Eli? Pinatigas ang kanilang mga kalooban. Why? Puno na ang salok. Why? Dapat na silang palusin. Umabot na sila sa deadline. Wala nang extension, kundi execution na lamang ang hinihintay ng pagpaparusa sa kanila. At marami pong halimbawa sa banal na kasulatan na makikita natin ang mga ganitong pangyayari. Remember ang Paraon. Diba? Pinagtigas ng Panginoon ang kalooban ng Paraon. Hindi si Lord ang may kasalanan. Na from the very beginning, no? Pero is a worshiper of idols. He himself is God. Kasuklam-suklam siya sa Diyos. Ay nagmatigas siya sa Diyos. At kalaunan ay higit pinagmatigas ng Diyos ang kanyang kalooban. At siyang ginawa po ng Diyos sa kanyang mga anak na si Hofni at Pinehas. Huwag yun namang isipin na, siguro, no, hinatulang ka na ng Diyos, anak, ang tigas na ng ulo mo. Hindi na matanggal. No? Sana wag naman, sana ganun pa. Ganun na. You may ask, meron ba nito sa New Testament? Ganito ba ang Diyos ng New Testament? Yes. Sapagkat ang Diyos ng Old Testament ay siyang Diyos ng New Testament. Kanila yamin? Meron ba ito sa New Testament? Yes. Remember si Herodes? Nung kinikilala siya ng mga tao na Diyos, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel at kinain. Si Herodes ng mga uod. Sinasabing mula sa impyerno. Dahil sa impyerno may mga uod na hindi namamatay. Meron ba ganito sa New Testament? Yes. Remember ang magkasawang Ananias at Sapphira? Magkasunod. Instant. Namatay pareho. Meron ba ito sa New Testament? No. Binabasa natin ng paulit-ulit every Lord's Supper sa 1 Corinthians chapter 11. Na nagbigay ng babala si Pablo. At hindi lamang siya nagbigay ng babala, kundi nagbigay siya ng halimbawa. O kayo, di ba, nabalitaan ninyo, kaya ilan sa inyo may mga sakit, at ang ilan niya ay nagkandamatay pa. They were believers because they disrespect, dishonor the Lord's Supper, the blood and the body of the Lord Jesus. Tutungayan natin ito probably sa midweek or isa sa mga last Sunday na ating pong tema. So pinaparusahan, hinahatulan, pinapataw ng Lord ang kanyang pong parusa at pinataw niya sa mag-ama. Wala nang appeal, wala nang effect, anumang paghahandog, anumang pagsamo. Again, chapter 3 verse 14. Chapter 3 verse 14 ng 1 Samuel, dahil dito isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Wala na, guilty na. No? Pagdating na lang ng parusa ang hinihintay nila. Ang sabi ni Lord, hindi na, kahit maghandog pa sila, kahit magmaawa pa sila, tapos na, puno na ang salot. Parurusahan ko na sila. Ano parusa again? Pinagtigas ang kalooban ng mga anak. Wala nang paghahandog na makakapawi o makakadelay ng parusa. At ano pong nangyari sa mag-aama? Both Hofni and Pinehas died at the same time, at the same day. Gayon din ang kanyang ama, kanilang ama na si Eli. Chapter 4, verse 10 to 11. Chapter 4, verse 10 to 11. Lumapit nga ang mga Pilisteo at mga Israelita, at ang mga Israelita ay natalo
na naman, ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ng ang mga natira. Hindi niyo po yung kasalanan ng mag-aama. Even their nation suffered. Itong nangyayari kaya sa atin, was this not just dahil natural calamity o ito'y pagpaparusa ng Diyos? Hindi ka po pwedeng every 3 months dumating ang bagyo at kailangan sunod-sunod. And then here we are, trying to help. And then itong mga tao na tumatanggap ng tulong, sabi nila, hindi panahon ng panglilisi, dapat pagtulong. Pero ang Diyos po ay Diyos na makatarungan. Hindi niya po isinasantabi ang pagkakasala ng tao, o katigasan ng tao. Again, ano po nangyari sa magkapatid? Verse 11, nakuha ng mga Pilisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang 2 anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas. Remember in our text, para patunay na parurusahan ko sa bahayan ni Eli, 2 niyang anak, mamamatay at the same day. Probably at the same time. And the same day, namatay din po si Eli. Chapter 4, verse 15. And following, chapter 4, verse 15. Noon ay 78 taon na si Eli, 98. At hindi na siya nakakakita. Sinabi ng Benamita kay Eli, ako po'y galing sa labanan, mabuti na lang po at nakatakas ako. Kumusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, 30,000. Kabilang ang inyong mga anak na sina Hopni at Pinehas. Ito pa malupit. At ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. The Ark of the Covenant, symbolizing the presence of God. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, pwede ka na kung pagkamaka-Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan, nabali ang kanyang liig sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Both of his sons died at the same day. Kasama si Eli, mga ilang oras marahil ang nakalipas. And ito pa, maging ang asawa po ni Pinehas ay namatay. Verse 19 in chapter 4. Kabuwanan noon, chapter 4 verse 19. Kabuwanan noon ang asawa ni Pinehas. Nang malaman niyang nakuha ang kaban ng Diyos, namatay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa, biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng di oras. Malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo. Ngunit hindi na siya umibig. Verse 21, ang bata ay pinangalanan niyang Ikabod, na mahulugay, umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya yung pagkakuha sa kaban ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyenahan at ng kanyang asawa. Inulit niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha ng mga Pilisteo. The presence of the Lord, the glory of God was not with them. Imagine mo yung kasalanan ng pamilyang ito cause national problem o national turmoil o kaguluhan. Yes, bilang mga mananampalataya, hindi po tayo perfecto. Pero di ba pag tayo nakakagawa ng kasalanan, tila nararamdaman natin parang malayo ang Diyos sa atin. Not because malayo ang Diyos sa atin, kundi because wala yung kagalakan natin. Dahil alam natin nagkasala tayo sa Diyos. Don't wait na worse may come, na di lamang kagalakan ang mawala sa atin, kundi maging buhay natin dahil ginagawa ito ng Diyos. Even to His people.
even to His believer. If you are living in sin, then pinapalagay mo ng okay lang kasi wala namang masyadong nangyayaring masama sa'yo. Hindi mo nga maramdaman o makita na masama o pinarurusahan ka ng Diyos. O you may say, no, minor lang ang consequences ng kasalanan ko. Mas mabigat pa nga yung nararanasan ng mga binabagyo. At maaaring sabihin pa natin, okay lang, hindi maging okay. No? I don't know ano kung ibig sabihin itong okay lang, hindi maging okay. No? Pero kung ibig nyo sabihin ng okay lang, hindi maging okay na okay lang magkasala, eh, naku, hindi po okay sa Diyos. Kapag ang Diyos ay banal, kanya say amen. So, minsan ipipil ay parang yung ginagawa ko namang mali, hindi naman ako nagsasuffer so much. Carry pa naman, parang dinidil lang ako ng Panginoon very light. Huwag natin gawin yung dahilan na magpatuloy tayo sa pagkakasala. And again, no, huwag natin hintayin na hindi lamang kagalakan natin ang mawala sa Diyos. Relasyon natin sa Diyos, may kagalakan natin sa fellowship sa Kanya. Kundi maging ang buhay natin ay mawala. No, pag pinabasa natin ang 1 Corinthians chapter 11, listen to this, to it carefully. May mga pinarusahan ng Diyos, kahit sila'y mga mananampalataya, kinuha ang kanilang buhay para hindi sila parusahan sa impyerno. Kung di mo natin narinig yan, basahin na lamang rin ng 1 Corinthians 11. God is holy. Hindi maaaring maging okay lang sa Diyos ang pagkasala. Yes, ang ating pagkabagsa, ang ating pagkakasala, ginagamit ng Diyos para lalo siyang maluwalhati o makita natin ang kanyang kahabagan. Pero huwag din nating kalimutan, ang Diyos ay nagpaparusa. And if you are a genuine believer, and you think ng Diyos ay nagpaparusa sa iyo, bilang tunay na mananampalataya, I believe ito dapat maging tugon mo. Katulad ng tugon ni Eli, na ipabatid ng Diyos sa kanya through the prophet na hindi pinangalanan, and through Samuel, ano sabi niya? Iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. Next submit si Eli. Kumbaga, nasa corner na siya, renounce na ng Panginoon ng pag-ahatol sa kanya. Siya si Lord, mangyari ang kanyang kalooban. Hindi katulad ni Cain, maalala ninyo si Cain, ano naging tugon niya nung pinarusahan siya ng Diyos, kinontes niya ang Diyos. Napakasama naman ang bigyan mong parusa sa akin. Considering na pinatay niya ang sarili niyang kapatid. Nawa, at masumpungan tayong sumusunod sa Diyos. Nawa, kung ikaw ay nagkakasala, ay magsisi at talikuran at sumunod sa Diyos. Nawa, hindi ka pa dumarating sa punto na kahit anong pagmamakaawa mo o kahit anong paghandog mo ay hindi ka nadinggin ng Diyos. At ang hinihintay mo na lamang ay ang pagganap o kapaganapan ng pagpaparusa ng Diyos. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang Diyos ay makatarungan at nagtutuwid maging sa kanyang mga anak. Tayo po yung muna. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Lord, for reminding us you are holy. At kinamumuhian mo ang gawa masama sapagkat kayo ay Diyos na banal, Diyos na mabuti. Panginoon, humihingi kami o Diyos ng tawad sa mga pagkakataon na tila ginagawa namin excuse or license to sin ang inyong pong kahabagan ng inyong biyaya. Humihingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na sa ginagawa naming kasalanan
na hindi namin nakikita ang konsekwensya nito, hindi naman namin nararanasan na tila binabaliwala nyo ito, hindi nyo ito binibigyan ng pansin o pagpaparusa. Patawarin niyo po kami sapagkat ito ay nagpapahayag ng biyaya niyo po sa amin na binibigyan niyo kami ng pagkakataon na magsisi. Naalala ko ang kasalanan ni David na he tried to cover it by asking Uriah na umuwi sa kanyang pamilya, sa bahay ng kanyang asawa. Pero hindi po siya nagtagumpay sa kanya pong plano para i-cover ang kanyang kasalanan. At yun po ay biyaya ninyo sa kanya para hindi na siya gumawa ng kasalanan. Ngunit nagpatigas si David, nagpatuloy siya sa kanyang pagkakasala at umabot niya ang Panginoon na pinapatay niya si Uriah. Lord, forgive us at tulungan niyo po kami na all the more na maging sensitive, maging serious sa buhay namin kabanalan dahil kayo ay Diyos na banal. Gaya nga sabi mo sa iyong salita, be perfect for your Father in heaven is perfect. And I pray, Lord, kung meron man sa aming kalagitnaan o sa mga kapakinig ng mensahe ito na this may be a warning to him or to her, Lord, upang hindi na po umabot sa punto na naragay ng naranasan ng mag-aamang Eli, Hogni at Pinehas na kahit ang mga handog ay hindi nyo nakalulugdan. Lord, I pray, O God, bring him or her, O God, to true repentance. I-able nyo po siyang lubusan at tuluyan niyang matalikuran ng kanyang kasalanan. Lord, salamat na dyan ang iyong salita na sa amin nagpapaalala, kapahayagan ng iyong pagmamahal sa amin kung kaya nyo kami pinapaalalahanan, kung kaya nyo kami tinutuloy, Panginoon. Salamat po, patuloy ang mga salita mo yung mangusap sa amin at tulungan niyo po kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu na tumulong, Panginoon. Pinupuli ka namin dinadakila kung aming sa ulalangin sa pangalan ni Jesus. Lagi mo sa amin namin. Amen. Ay dadako na sa pagbibigay mga kapatid. Tayo tumayo po muna para bigay galang sa salita ng Diyos. Makibukas po tayo sa Deuteronomio 12:5-7. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin niya sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon ihahain ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ipapo. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, pusang handog, ang unang bunga ng pananim at ang panganay na anak ng inyong hayop. Doon din ninyo magsalo-salo sa harapan ni Yahweh bilang pasalamat na pagpapala niya sa inyo. Tayo manalangin. Faithful God, Lord, maraming salamat po sa biyayang binibigay mo, Lord, sa amin, Lord, na kahit kumaan man ang bagyo, Lord, alam namin nandiyan ka, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagpapala, Lord. You are faithful to us, Panginoon, na iyong mga anak, Panginoon, na alam namin, Lord, ang lahat ng ito, Lord, ay mula sa iyo, Lord. We thank you, Lord, at binabalik namin, Lord, sa iyo ang pagpapala na binibigay mo, Lord. Basbasan mo, Lord, naway magamit ito, Lord, sa iyong kapurihan, Panginoon. At bigyan mo rin po ng makakain, masusuot na damit, matulugan ang aming mga kababayan na nasalanta, Panginoon. Naway matuto silang manalangin sa iyo at tanggapin ka, Lord, na ikaw lang tagapagligtas namin, Panginoon. Matuto sila, Lord, na maglingkod sa iyo, Lord, ng buong puso, buong katapatan, Panginoon. Masumpungan ka nawa nila, Panginoon. I know, Lord, na you are a great sustainer, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil kami na yung mga anak, hindi mo kami pinababayaan, Lord. Ang aming mga pagpapala
tiwala mula sa iyo ay umaapaw. Kaya marapat lang, Lord, na binabalik namin, Lord, sa iyo ito na taus-puso at may pagpakumbaba. We thank you, Lord. We glorify your name sa pinakamataas na papuri. In Jesus' name I pray. Amen. Dadako na tayo sa ating announcement. Next week, Wednesday, midweek service, November 18, isang leader, Sis Bisha, presider, Sis Kathleen. Ang ating worship sa Wednesday is 5 to 6. Inaaniyan ko muna ang naway magkaroon kayo ng time na dumalo sa gawain natin dahil iba rin yung message ni pa sa Sunday, iba rin yung Wednesday. So naway, nag-prepare si Pas, naway marami rin ang makaparinig ng ating nakayang mensahe. Next Sunday worship service, November 22. Song leader, Sis Agnes, backup, Sis Kathleen. Presider, si Guides and Offering, Sis Pearly Tindo. Ang musician, drum, si Abe, bass, si Carl, guitar, si Jonathan, piano, Christian, and media, si Gidio. Kay Pastor na lang yung iba. Okay, bilang pakikidamay, no, at pagmamalasakit, no, sa ating mga kababayan. So tayo po ay maghahandog po, no, ng ating pong sacrificial offering. I hope, no, yung meron na kayo, no, nasa puting, napakilagay sa puting sobre. So ma-recognize ng ating mga treasurers. All this, no, I will proceed, no, sa mga kasi po, no, maraming mga churches ng Presbyterian Church of the Philippines ang nasira ng bagyong dumating. And so itong particular na makukolektang fund, no, ng Cavite Presbytery, I will proceed para doon sa bagay na yun, no? Hindi po sa damit, hindi po sa pagkain, no, kasi merong din ibang tutugon naman sa ganung pangangailangan. Yung sa atin, no, sa buong Cavite Presbyterian Churches, Cavite Presbytery, ay yun po ay sa mga material na gagamitin sa pagkukumpuni ng mga churches. Nung nakaraang ang bagyo, no, iniisip ko, may bubong pa kaya ang church, no? So, buti na lang okay naman ang ating church. So, I hope, no, na tayo po ay nasabay naman, nailagay na ba? Nalagay na? Okay. So, sige po, tayo lahat ay tumayo. Bago natin ulitin po ang doxology, tayo po muna sabay-sabay pong manalangin. Panalangin natin patuloy doon mga kababayan natin, no, na sila po'y maabot ng tulong at ang mga sa Kristyanuhan, no, sa bansa natin, no, ay mag-ilaw. Hingi at tayo po, no, ang Bible, no, sabi tayo po yung mga priest, no. And so ating pong sabay-sabay, no, na isamo sa Panginoon kung ang nangyayari sa bansa natin, no, ay pagpaparusa ng Diyos. Hihingi natin ito ng habag sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, no, in behalf of our country. At kung pagpapakumbaba natin isamo na iligtas tayo, no. Meron pa pong ilang araw bago matapos ang 2020. Matatapos ba ang 2020 ng more bagyo pa? Huwag naman po sana. At yan po ang ating pong isamo na hindi po dumating. And ipag-pray po natin, no, ilan po mga pastor, pag-pray po natin si Pastor Nicky, na siya po ay undergoing ng chemotherapy dahil po siya po may cancer. Pag-pray po natin ang pamilya po ni Pastor Gerardo King, kaninang umaga ata ay nasawi, no, namatay, no, sa puso. Pag-pray natin si Pastor Eli, no, isa nating naging speaker po dito. Siya po ay nag-undergo ng operation, quick recovery. Pag-pray natin si Pastor Gloria,
Isa po siyang naging speaker natin dito ng stated meeting. Recovery, nagkatubaan po siya sa heart bypass operation. Pag-pray natin ng mga kapastoran, pag-pray niyo po ako, na patuloy kami bigyan ng Diyos ng kalusugan, para po sa patuloy natin may bahagi ang pinakamahalagang dapat marinig ng sangkatauhan ng salita ng Diyos. Po, sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming pong mga buhay, Lord. Bilang isang lokal na iglesia, bilang HLMC family, Lord. Muli, O Diyos, sa inyong pong awa, sa inyong habag, Panginoon. Kami patuloy niyo, O Diyos, kukupin, Panginoon. Lord, sa gana ng iyong habag-awa, Panginoon, iadyan kami sa mahigpit na pagsubo, Panginoon. At tulungan, Lord, na namin sa iyo, O Diyos, ay magtiwala, Panginoon.
And you taught us, Lord God, how to trust you, Panginoon. To trust you, Lord, is to obey you, Lord. To trust you, Lord, is to do your will, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong awa, salamat sa inyong habag, sa iyong pagpatuloy, Panginoon, sumasamo, na kami po'y iligtas niyo, Panginoon, sa COVID, Panginoon, na walang po sa amin, bilang aming pamilya, Panginoon, ay mai-infect ng COVID, Panginoon, sa inyong awa, sa inyong habag, sa inyong pagpapangyarihan. Kapuli, Lord, sa amin po, Diyos, amo namin, Panginoon, itulad niyo, Diyos, na hindi na po magdanas pa, Panginoon, ng bagyo, Panginoon, namin pong bansa, sa taong ito, Panginoon, and even, Lord, sa darating pang taon, Panginoon. Lord, this world will be destroyed, this world is suffering, Lord God. Dalangin namin higit sa lahat, Panginoon, ang kaligtasan ng tunay na dumating sa aming buong sambahayan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po na maraming, Panginoon. Pinupuli namin gabi natin bigla. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Before we get natin yung